kong mapapariwara ang mga bata. Hindi, kukunin ko yan sa gusto nyo. Wala po siyang kakayahang mag-alaga ng anak. Ayaw niyo ipakita anak ko ni video, ayaw niyo ibigay. Para po humingi ng tulong mga katulad ko na may kaso pa. Ano tong kaso na to? Murder case po. Uulan ng kasagutan sa mga katanungang may kinalaman sa ating mga karapatan. Karapatan ng mga magulang. May karapatan ba ang isang magulang na iwan ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng kanyang kamag-anak? Yan ang reklamo ni Grace nang ipinasa ang mga anak ng kanyang pamangkin sa pangangalaga ng kanyang ina. Tumupad siya doon sa mga ipinangako niya sa nanay ko pagdating doon sa usapin sa mga bata. Oo, papansin ka eh. Plastic mo. Hindi po niya priority ang mga anak niya. Yung anak ko eh, hiramin ko. Wala ba akong karapatan doon? Isa ba itong pang-aabandona? Alamin sa Case to Face to Face to Face. Karapatan na makapaghanap buhay. Inalis si Junjun sa kanyang pinagtatrabahuan nang malaman ng kanyang employer na siya ay nakulong at ngayon ay out of bail dahil nasangkot sa isang gulo sa kanilang lugar. Legal ba ang kanyang pagkakatanggal? Sasagutin yan sa Payong Kapatid. Karapatan sa pangarap. What happened, Della? Will you cry again? Yan ang linyang nagpasikat sa viral sensation na si Christopher Diwata. Paano niya mapapanatili ang kanyang kasikatan at hindi maiwan bilang isang trending video lamang? Yan at ang iba pang payo sa entertainment industry. Iisa-isahin sa Ask Boy Abunda. Karapatan maging masaya dahil tuloy-tuloy ang pamimigay ng excitement at papremyo sa Alan Piapik. Kaya't umpisahan na natin sa inyong karapatang yumaman. Mga tanong ng Pilipinong nangangarap magkaroon at mapalago ang kanilang mga negosyo. Sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Salamat sa pagpili at pagsama sa amin palagi. Pagkatapos, Kuya Boy, ng napakainit na summer, tag-ulan naman. Kaya sabay-sabay natin paulanin ng mga payong legal at usapin sa batas. At ituloy natin ang pagngiti, nanay. Siyempre, uulan din po ng saya at papremyo. Yan ang ating aabangan ngayong gabi dito sa... Narito po tayo sa Tanong ng Pilipino at ang Tanong ng Pilipino ay sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Kasalukuyan po, we are celebrating our micro, small and medium enterprises this week. Kaya't ang mga sasagutin nating tanong ng Pilipino ay mula sa mga Pilipinong nangangarap magkaroon, mapalago ang kanilang mga negosyo. Kasama pa rin ho natin ang ating tatlong mga abogado, Attorney Rafi, Attorney Marian at Attorney Bernadette. Magandang gabi at maraming salamat. Magandang gabi din po. Para tayong the Black Gang. Oo. Maraming salamat mga attorneys. Narito po ang tanong ng Pilipino number 1. Ang unang katanungan po ay mula kay Ivan Caberto
ng San Juan, Batangas. May maliit na negosyo sa barangay yung kakilala ko po. Madami ang nagsasabi sa kanya na pwede siyang ma-exempt sa income tax. Totoo ho ba ito? Bali, Tito Boy, tama, totoo. Pwede kang ma-exempt. Talaga? Ngunit, kailangan mong kumuha ng Certificate of Authority sa LGU mo. Basically, ang konsepto po nito, meron po tayong tinatawag na sinasabi mong micro, small, medium enterprises. Sa umbrella na to, merong maliit na porsyento or mas malaking porsyento na tinatawag na barangay enterprises. Itong mga barangay na negosyo na to, pwede sila pumunta sa LGU nila, sisik sila ng exemption through that Certificate of Authority, pero ang kailangan dito, ang total assets nila ay below 3 million excluding the land. So yun ang tinitignan doon. Ang gusto ko lang i-correct din dyan, no, Tito Boy, exempted ka sa income tax. Sabi ng batas yun. Pero yun lang ang sabi ng batas. Ibig sabihin, may mga ibang taxes pa na pwede kang ma-charge dyan. So kung mayroong percentage tax, may VAT, pwede ka pa rin po ma-charge dyan nun. Okay, narito po ang tanong ng Pilipino number 2. Ito naman ay mula kay Ann Sacristan ng Bikutan, Taguig. Ang intindi ko sa MSME ay may sobrang liit na negosyo o kaya yung walang physical store. Tama ba ako? Hindi po, Tito Boy. Kasi ang MSME ay micro, small, and medium enterprises. So, ibig sabihin, may mga tindahan, may mga tindahan na maliliit na mayroong structured, operations, may mga staff. Hindi lang nito covered yung maliliit na tindahan, pero hindi rin ito sakop ng mga malalaki katulad ng isang korporasyon. Okay, punta naman tayo dito sa tanong ng Pilipino number 3. Mula naman ho ito kay Armelin Perez ng Quezon Province. Totoo bang ang isang barangay micro business enterprise or BMBE ay pwedeng magpasahod ng mababa sa minimum wage? Hindi ba illegal ito? Totoo po yun, Tito Boy, no? Allowed ang mga barangay micro business enterprises na magpasahod, no? Na mas mababa sa tinakda ng ating minimum wage law, which is 645 pesos around that. Granting po, again, na dapat po nakarehistro po sila sa LGU and may Certificate of Authority, and provided po na nabibigyan po nila ng government required benefits po ang ating mga empleyado, katulad po ng SSS or mga PhilHealth, yun po. Attorneys, maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Sana'y marami pang mga katanungan ang ating sasagutin. Kaya naman kayo po, kung kayo'y may mga katanungang legal, i-post nyo lamang po sa ating mga social media pages o di kaya i-video nyo po ang inyong mga sarili habang kayo nagtatanong. Dahil ang tanong ng Pilipino ay sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda.